Si Interior and Local Government Secretary Remulla tinuturing na rin bilang number one most wanted person etong si Atong Ang, habang tiniyak din ang pagkakalob po ng hanggang sa 10 milyong pisong pabuya doon sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng naturang negosyante. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Itinuturing na number one most wanted ng Department of the Interior and Local Government ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang, ayon yan mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. May patong na 10 milyong pabuya ang sino mang makapagbibigay ng impormasyong magreresulta sa kanyang pagkakaaresto. Ang naturang pondo ay magmumula sa intelligence fund ng ahensya. Sinabi ni Remulla na inatasan na ang mahigit 320,000 na tauhan ng Philippine National Police sa buong bansa upang hanapin at arestuhin si Ang. Alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna noong Enero 13. Nilinaw rin ng kalihim na walang inilalabas na shoot-to-kill order ang DILG at PNP laban kay Ang. Anya, sisikapin ng mga pulis na ligtas at maayos ang pag-aresto at walang planong extrajudicial killing sa operasyon. Kaugnay nito, inaprubahan na ng PNP ang rekomendasyon ng DILG na bawiin ang 6 na lisensya ng baril na nakarehistro kay Ang. Humiling na rin ang pamahalaan ng Interpol Red Notice sakaling tangkaing tumakas palabas ng bansa ang nasabing gaming tycoon. Kasama ko si Andong siguro may ituturing natin na number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing Sabugueros, and he is considered armed and dangerous. Atong po ay ang manhunt po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP ay hanapin siya sa buong Pilipinas. At lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin namin. Dagdag po dyan, ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. Si Ang at 17 pang iba pa ay nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng umano'y pagpatay sa mahigit 100 nawawalang sabungero. Samantala sa kaparehong pulong balitaan, inihayag din ni Remulla na ide-deport na pabalik sa Russia ang Russian vlogger na inaresto dahil sa pangaharas sa mga Pilipino sa Taguig City. Ayon sa Bureau of Immigration, tapos na mga kasong hinarap ni Vitaly Zervetsky sa Metropolitan Trial Court at Regional Trial Court ng Taguig at itinuturing ng serve ang kanyang mga parusa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bureau of Immigration sa mga otoridad ng Russia para sa kanyang deportation. Paalala ni Remulla, bukas ang Pilipinas sa mga turista, ngunit inaasahan ng paggalang sa batas at sa mga mamamayang Pilipino. Ito po let this be a reminder to all our visitors here in the Philippines that we always welcome tourists and visitors. We treat them with respect and we expect them to follow the same rules as we follow the same rules when we travel. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.